Inaasahang maghahain ang prosekusyon ng motion for reconsideration kaugnay sa pagpayag na makapagpiyansa si dating Senator Bong Revilla sa kasong malversation. Dumating naman sa Sandigan Bayan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para tumestigo sa nagpapatuloy na hearing sa flood control scandal. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Hindi apektado ang korte. Ito ang naging tugon ng Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justices sa manifestation ng isa sa mga abogado ni dating Senador Bong Revilla kaugnay ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila umano'y natrabaho ang pagpayag sa pagpiyansa ng dating senador. Itikaw din ang kasong malversation sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Binigyang din ni Associate Justice Ronald Moreno na hindi siya na-offend, natatakot at pinaninindigan niya ang kanyang naging resolusyon. Matapos ang 2 dekada sa hudikatura, hindi na anya bago sa kanyang ganitong sitwasyon at hayaan na lamang anya ang naging reaksyon ni Remulla. Wala rin anya pa siyang natatanggap na banta kaugnay sa kanyang naging desisyon. Sa bahagi naman ni Associate Justice Fritz Brian de los Santos, ponente ng resolusyon, naiintindihan niya ang reaksyon ni Remulla at hindi siya na-offend dito. Di niya, hindi popularity contest ang adjudication at karapatan ng bawat isa na magpahayag ng saloobin. Para sa kanya, bahagi lamang ito ng kanyang trabaho. Kaugnay nito, binigyang din ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda na ginagambayan sila ng kanilang motto na honor, integrity, and accountability. Anya, nagpapasya sila batay sa konstitusyon, batas at mga ebidensya. Sa kanyang dissenting opinion, iginiit ni Miranda na nailabas ang pondo dahil sa umunoy project proponent na si Revilla. Ayon kay Ramon Esguerra, abogado ni Revilla, ang kanyang naging manifestation ay tungkol sa pag-aalala niya sa integridad ng korte. Kasi integrity ang pinag-uusapan natin independence ng judiciary. So whether or not affected ang court, no, it's really up to them. Sabi naman nila, sanay na kami dyan. Inaasahan naman na maghahain ng prosecution ng motion for reconsideration bukas kaugnay ng pagpayag ng korte na makapagpiyansa si Revilla mula sa kasong malversation. Samantala, sa muling pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sinabi niya na lumalapit umano ang mga mambabatas kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bago pa mabuo ang National Expenditure Program o NEP. Anya, sa lump sum fund na nakalaan umano kay Bonoan, kinukuha ng dating kalihimang ilalaang allocation para sa mga mambabatas. Ayon kay Bernardo, may mga mambabatas umanong nakikipag-ugnayan sa district office para itulak ang kontraktor na mananalo sa bidding. Habang may point person naman na nakikipag-usap sa mga kontraktor para sabihin may may-ari na ng proyekto. Kapag nanalo na ang napiling kontraktor, nagbibigay umano ito ng tinatawag na sahod sa mga natalong bidder na una nang may alam sa ganitong kalakaran. Dahil dito, ani Bernardo, may mga priority project ang pamahalaan na hindi nabibigyan ng sapat na pondo, kabilang na ang right-of-way requirements. Sinabi rin niya na halos lahat umano ng mga senador ay humingi ng pondo para sa mga proyekto, maliban na lang kay Senator Ping Lacson. Kabilang umano sa mga lumapit sa kanya ay sina Senators Jesus Codera at Jingo Estrada at dating senador at ngayong Makati Mayor Nancy Binay para sa pagpopondo ng mga proyekto. Paglilinaw ni Bernardo, wala namang illegal sa paghingi ng pondo para sa mga proyekto. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Bernardo na wala siyang kinita sa umano'y proyekto ni Revilla na siyang subject ng paglilitis. Anya, ilang beses silang nagpulong ni Revilla kabilang na umano sa mismong Senado. Anya, kay Binay at Bonoan ay may kinita siya. Ayon pa kay Bernardo, kalimitang 15% ng halaga ng isang infrastructure project ang nakukuha ni Bonoan. Sa halagang ito, 50% umano kay Bonoan at tig 25% sila ng yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nakatakda namang tumestigo si Bonoan sa August 12 bilang huling witness ng prosekusyon. Rod Lagusad, para sa Bayan.